At kahit magpalipad pa ang Philippines at US planes na magpatrolya sa West Philippine Sea kabilang na sa Masinloc, ayon nga sa security analyst, lagpas na sa 10-dash line ng China ang kinilos ng 3 barko ng China kabilang ang monster ship ng Coast Guard vessel ng China. Ayon nga sa security analyst, lagpas sa 10-dash line ng China ang kinilos ng 3 barko ng China na ito. At kahit na sila ay palabasin sa economic zone ng karagatan ng Pilipinas, pero pabalik-balik pa rin sila at lumalapit, no? Ang 2 Coast Guard vessel nga ay napalabas na sa tulong ng ating mga barko na magtabi sa kanila, pero pabalik-balik pa rin sila. Ano kaya ang kanilang motibo rito? Mambuli? Ayon nga kay Renato De Castro, security analyst, they are moving into our archipelagic waters so that actually beyond the 10-dash line. It's a show of force. Kasama yan sa pag-deploy nila ng kanilang Coast Guard, yung monster ships, no? At lalo na talagang mainit na ulo nila sa pag-deploy ng Typhoon at kinagigigil nila ang pag-aresto ng alleged Chinese spies. Bagamat limitado ang ating kagamitan laban sa malakas na China, si President Marcos Jr. ay nanindigang hindi magbabago ang kanyang pulisya na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Naniniwala siya na kahit na ang mga China ay nambobomba ng babangga, nanindigang hindi magbabago ang kanyang pulisya na protektahan ang teritoryo ng ating Pilipinas. Kahit na pumasok sila sa pinakamalapit na military quarters nating bansa, ay nandigan ang ating Pangulo. Ganito po ang kanyang pagpapahayag. Panoorin po natin at pakinggan ang kanyang matapang na pahayag dito. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Banggain pa ang ating mga barko, matapang nanindigan pa rin ang ating Pangulo. No matter what they do, kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. At alam naman po natin kung ano ang pagtutulungan sa mga exercise na ginagawa ng mga kaalyado ng ating bansa, gaya ng Japan, Australia, US, ay patuloy pa rin ang kanilang exercise sa karagatan, pinakamalapit na karagatan ng Masinloc. Kahit na ang mga Chinese Coast Guard o Chinese Navy ay nasa paligid, ay patuloy pa rin ang exercise na sinagawa ng mga magkaalyadong bansa gaya ng Amerika, Australia, Japan, at nagpapalipad pa ng mga Poseidon kahit na mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy ay nasa paligid lamang. At kung magkaroon man ng bagay na hindi ay ang kumilos ang isa, ay tiyak magkakaroon ng isang malaking gulo, no? At alam naman natin na kahit na magpalipad pa ang Amerika at ang Pilipinas na mga jet fighter, ay lagi nariyan pa rin ang Chinese Coast Guard at gayon din ang Chinese Navy ng mga Chinong ito. That's basically a signal from them that we should continue resisting Chinese coercive actions. Kasi ang goal ng China, while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises, the multilateral and the bilateral exercises, are indication that you cannot basically win the Philippines
away from the United States. At kayo mga kaibigan, ano masasabi nyo sa ginagawa ng China